Ay! Luga! Ay! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Agahan na naman sa tanghalian, merienda, midnight snack at hapunan. At dito naman po tayo, Nyolo Buntit, Nyolo the Third. Magbibigay po sa atin ng isang reaksyon ngayon tungkol dito sa last hearing na po to, huling-huling hearing na po to ng confidential funds, kurakot. Okay, ito. Simulan na po natin to. Unahin natin si Congressman Acop. Ano ba masasabi niya sa korupsyon ni Sara? Talagang kahindik-hindi, kagila-gilalas at grizzlies pa. Okay, bigyan natin ng reaksyon. Sandali lang po. Ang Committee on Good Government and Public Accountability at saka sa publiko na nakasubaybay sa ating mga hearings. Isa po sa pinagmulan ng legislative inquiry na ito ay ang privilege speech ni Honorable Rolando Valeriano noong ikatatlo ng September 2020. Tama, dito po tayo nagsimula kay Valeriano. Kung saan si Valeriano po ay tumayo sa plenary at nagsabi siyang masalamuot at kaindik-indik po ang korupsyon ni Sara Duterte. Wow! Delivered before the plenary session of the House of Representatives. Simple lang po ang pinaghuhugutan ng privilege speech na ito. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalaang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan. Uulitin ko po yung sinabi ni Honorable Roland Valeriano. Tungkulin na... Wala po nga pala, thank you LB, wala po si Valeriano, ay si Paduano, ano po si Valeriano, nagpa-parlor. Nagre-ready po si Paduano, kasi sabi ko, pare, Nyolo, bakit? Ano, malapit na Pasko, mag-ready ka na. Oo nga, ang ganda nga ng kulay ng buhok mo, Nyolo. Baka magpaganyan ako. Kaso hindi na ganyan kasi ganyan kulay ng buhok ko, baka itim. Nagpapaitim po ngayon sa parlor. Si Paduano. Marami na lang kasing uban-uban, tapos marami na rin po. Tsaka binilang ko po siya ng wax. Binilang ko ng wax. Ay, huwag ka na magpanamada. Amoy nicho yun. Atin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang paggastos ng mga nakaraang pinagkatiwalaang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo. Ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022. Ayun na malinaw mga luga Mga luga, hindi pera ni Sara to. Kaya wala siyang karapatan magtago sa atin sa hearing. Yun ang laging itatandaan. Obligasyon niyang umatin sa hearing. Hindi siya pwedeng magtago-tago, pass. Hindi pwedeng ganon. Pera niya yung ginastos natin. Hindi pwede yung magpapaska kasi nga, kapag nagpaska o hindi ka pumunta sa Kongreso, hindi ka naglilingkod sa taong bayan. Hindi mo binibigyang ustisya ang taong bayan. Kaya bobo ang mga luga na nagsasabi na ayaw niya eh. Hindi siya pwedeng umayaw dahil yon ay nakalagay sa Constitution, Your Honor, Mr. Chair. Attending the hearing in the deliberation of the budget is included in our beloved Constitution. So, if you are not willing to attend, you are not serving our Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Hi friends and not friends and not friends.
2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimula nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang pinamumunuan ng Office of the Vice President. Ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024, pero hindi po malinaw ang mga benepisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod: libreng sakay, pagbabago campaign, OVP food trucks, livelihood programs like Magnegosyo Taday and Peace 911, medical assistance, burial assistance, and public assistance. May listahan silang binibigay sa COA o call sa mga benepisaryo ng Ayan mga na, programang take ito. note po ha. Nakalagay dyan sa kaliwa, certified true copy. Dyan na naloko. Dyan madadali si Sara. May nakalagay po dyan, certified true copy. Ibig sabihin, pinatototohanan po nila na yan po ay totoong dokumento. And kung totoong dokumento yan, pero minali nyo, pinalsificate nyo, abay may kasalanan kayo dyan. Ouch! Ouch! Ito. Pero kapansin-pansin po sa mga accomplishment reports o ARs na sinubmit nila para sa confidential funds na may tila hiwalay pa ng pamimigay ng medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso. Kita mo, yun po yung ini-explain natin nakaraan. Ito pong provision of medical food and aid, yung rental of other incidental relative to the maintenance of safe houses, or etong letter D po kasi at letter E, hindi po pwedeng isama yan sa confidential fund. Tayo lang naman muna matatalino mag-uusap ha. Huwag muna natin kausapin yung mga DDS na tumutulo ang luga, abot hanggang kuyukot. Okay? Tayo muna mag-usap dito. Diba? Ito po, ang ibig sabihin po ng letter D at letter E, hindi niya po pwedeng isama sa confidential funds ito. Kasi po, ang letter D at ang letter E, hindi po magiging valid yan. Ito ha. Hindi po magiging valid ang purchase of supply sa confidential fund. Hindi po magiging valid ang provision of medical and food and aid sa confidential fund. Kahit tignan nyo po yung curriculum ng confidential fund use or utilization, ay hindi po kailangan ang purchase of supplies, provision of medical and food and aid. So, nalagasan na po kagad tayo doon ng 75 million. 75 million na po kagad wala doon. Kasi 35, ewan ko, purchase of supplies, 35 yata to. 35 ba to? Oh, 35. Oh, ito po ay 2023. Nung March naman, ganun din po. 75 din. Ginawa na lang nilang 32 tsaka 42 nung March. Nung June, ginawa naman nilang, ay April to June, ginawa naman nilang 35 to 40. 75 din. So, 150 million na nalagas kagad neto. Kasi nga po, hindi pwedeng ipasok sa confidential fund ang medical and food aid at ang purchase of supplies. Ano ba pwede ipasok sa confidential fund? Ang pwede pong ipasok sa confidential fund
ay ang purchase of information. Yun lang po. Kasi nga po, regarding po yan, national threat or different kinds of that. Ganun lang po yun. Pero sila, bukod pa sa regular fund na may inisyo sa kanila, dinoble nila yung palo ng korupsyon. Pinasok din nila tong confidential fund na ano daw sila ng supplies, medical and food and aid. Ganun po yung pattern nila. Kada buwan. Ganun po nila niloloko yung taong bayan. Oh. Ayun po yung sinasabi ni Congressman Acop na hindi valid ang nilalaman ng pinagkagastusan nyo sa confidential fund. Bakit mo i-include yung medical and food and aid? Sa regular fund yon o yung pondong binigay lamang sa iyo. Pero pag confidential and intelligence fund, hindi mo ipapasok yan. Tanga-tanga kang BP ka. Sobra kang patay gutom sa pera. Medical and food aid na kinukuha raw sa confidential fund. Oh, medical and food aid na kinukuha raw sa confidential fund. Invalid yun, X yun. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, Ayan. halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang Hindi napansin ni Congressman Acop to eh. Tingnan mo ha. February to March, ang purchase of supply, 32. Yung medical and food aid, 42. So, 75. Ay, 474. Dito, pare-parehas lang, magkakaano lang ba? Magkaka 75, 74, 75. Ano yun? Parang pare-parehas? Pare-parehas yung gastos mo. Sobrang buong buo. confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for... Ano sabi ng mga DD-sheet? Baka wala kang ang tinapos. Eh ako nga wala akong tinapos eh. Si Sara nga attorney pa, tatanga-tanga eh. Ouch! Ouch! Ako nga wala akong tinapos eh. Si Sara, attorney na, tanga pang kumurakot, booking na booking. Mary Grace Piatos. Ouch! Ouch! Ba? Biro mo may tinapos ka, nag-attorney ka na. Tanga ka pa kumuha ng code name, Mary Grace Piatos. Ouch! Sakit, di ba? Ang sakit, men! Sobrang sakit! Yung mga walang tinapos, oh. Puti ko, simple-simple lang. Yung mga tinapos, tatanga-tanga. Kukuha, Mary Grace Piatos. Kokoy Villamin. Parehas, iba ang pirma. Miss Milky Way. Ouch! Okay na ako dito, wala akong tinapos. Kesa sa mga tinapos, patay gutom sa pera. Magnanakaw! Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa komite na ito. Hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks para umabot tayo sa puntong ito. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya,
ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan o kanino napunta ang pondo ng bayan. Ito po ang money trail ng confidential funds ng OVP at DepEd. Eto, ang ganda Based to. on the testimonies of Special Disbursing Officers, Madam Gina F. Acosta ng OVP at ni Ginoong Edward Fajarda ng DepEd, the money trail of the confidential funds for both agencies looked exactly the same. First, after finishing all internal financial processes and documentations and securing all required signatories in the disbursement vouchers, including Vice President Sara Duterte. Kita nyo po, dalawang palo po to. Dalawang ulo. Sa isang tao pupunta. Dalawang ulo. OBP, Confidential Fund. DepEd, Confidential Fund. Kita nyo po kung paano yung pera natin. Nilunok lahat ni Sara. Tingnan mo ha. Sa OBP, ang pattern niya, 125 million. Sa DepEd, ang pattern niya, 37.5 million. Kita mo naman kung gaano kapatay gutom sa pera yung BP nyo. Tapos itong sa loob ng 125 million, diyan po na pinanganak Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Milky Way, Sally, mga ganyan. Putik matindi po to. Herself, the SDOs received the land bank checks representing the confidential funds for each quarter. Malalaking halaga po ang mga ito. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula noong 4th quarter of 2022 hanggang 3rd quarter of 2023. Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for 3 quarters or a total of 112.5 million. Sumatotal, 612.5 million po lahat. The SDOs themselves are the payees in these quarterly checks. The next step was for the SDOs to encash the confidential funds checks. Sabi po ni SDO Edward Fajarda, pina-encash po niya ang bawat isa nung tatlong 37.5 million checks sa Land Bank Dex branch, cold cash. Doon ka magtataka. Pina-ingkas nila. Ayun nga yung sinasabi natin na bakit mo pinapa-ingkas ng gold cash lahat. Lahat. Tapos, bandang uli, sasabihin mo, ibibigay mo rin pala sa ibang tao. So, ang lumalabas, mga mangmang tong SDO ni Sara. Ang trabaho lang po talaga, hindi SDO, tiga-withdraw lang. Tiga-withdraw lang sila. Wala po silang pakialam talaga sa confidential fund. Tiga-withdraw lang sila. Ginagamit lang yung serbisyo nila, tiga-withdraw. Pangalan nila, tiga-withdraw. Pagkatapos doon, ibibigay din nila kay Nolasco at La Chica. Etong Nolasco at La Chica, anak ng weteng, ipapakita lang sa kanila, accomplishment report. Ibig sabihin, tapos na kagad yung trabaho. Sinong niloko nyo? Lalagay sa 2 duffel bags at isang backpack ang cash. May kasama raw siya noong 3 beses na yon, nakilala niya lamang bilang Alan. Matapos maging cash, dinala niya ang cash sa kanyang opisina sa DepEd. Sabi naman ni SDO Gina Acosta, para sa OVP confidential funds worth 125 million per quarter, pinapa-ingkas niya ang bawat cheque sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Kasama niya si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at 2 di mapangalanan driver sa pagpapa-ingkas ng bawat cheque. 4 na beses, inilalagay raw nila ang 125 million cash sa 4 na duffel bags. Pareho sinabi ni Acosta at Ortonio na mula sa Land Bank
ay pumunta na sila sa opisina ni Madam Gina Acosta sa Office of the Vice President. As if it was all planned and orchestrated or part of a common design, both SDO Acosta and Farda said that the Vice President directly instructed them to hand over the cash representing the confidential funds to certain security officers. Oh, ayan ha. Ayan yung pattern. Uutusan ni Sara yung dalawang mangmang na to. Tapos, magwi-withdraw lang sila. Ibibigay din nila dito sa baba, sa dalawang AFP. Si Nolasco at sila Chika. So, ang trabaho nila, tiga-withdraw lang. Kasi nung tinanong sila, anong ginawa mo pagka-withdraw mo? Pinunta ko po sa Bolt. Tapos pinagkasya ko. Ay, mali po pala, mali. Hindi ko pala pinunta sa Bolt. Sabi ni Ma'am Sara, ibigay ko lahat kay La Chica. Sabi ni Ma'am Sara, ibigay ko kay Nolasco. Lahat po ng 125 million at 37.5, binibigay kagad sa AFP. Bakit bibigay mo kagad? Yung po nakapagtaka. Bakit mo bibigay kagad ang pera? Sila mismo nagsabi niyan sa hearing. Hindi mo ba muna hihingin yung plano? Paghingi mo ng plano, ano ang uunang i-implement o unang gagawin natin sa A, B, C, D, E, F, G na to? Sir, gawin muna natin yung letter A. Magkano ang pondo mo? La Chica. Sir, ma'am, bigyan niyo muna ako ng 20 million para sa letter A. Okay, pagkatapos yung letter A, ma'am, gawin na po natin yung letter B. Okay, magkano kailangan mo? Mga 10 million lang po. Hindi ganon. Ang ginawa nila, pagka-withdraw sa land bank, putek diretso kay La Chica. Diretso kay Nolasco. OMG, maraming salamat. Sa tingin nyo tama yon? Pagka-withdraw ng pera, diretso kay La Chica at saka kay Nolasco? Bakit ganon? Yung implementation ba isang buhos? Ano yan? Nagpapatayo ka ng building? Pwede yun. Kung nagpapatayo ka ng building, yung 4 na duffel bag na 125 million, bigay mo kagad sa kontraktor. Bakit? Kasi implementation na ng building. Semento, labor, pagbili ng mga materyales, pwede mong ibigay. Pero regarding dito po sa confidential fund, ito po ay confidential and intelligence fund. Hindi po agad-agad to. Una, magsa-survey ka muna, purchase of information nga eh. Magsa-survey ka muna kung saan kayo gagalaw. Halimbawa, nakitaan ni Sara yung ayuda niya, hinaharang ng mga drug addict. Magpapasurvey siya ngayon. Surveyin nyo nga to kasi yung ayuda natin, hinaharang ng mga addict. Pwede pang ganun eh. Kaso bobo si Sara, hindi niya ginawang ganun eh. Bobo talaga. Alam lang, lumunok ng pera. Magpadala ka ng 15 agent na magsa-survey doon sa area na hinaharang ng mga addict or whatever na sindikato. Magpapadala ka muna ng mga 10 milyon o kaya 20 mil, 20 milyon. Pero hindi mo bibigay, surveyin mo. Bibigay mo kagad yung 125 million? Ganon? Ibibigay mo kagad yung 125 million. Ito na. Kita mo kung gaano yung kurakot at patay gutom sa pera yung BP nyo? Ganun po yung pattern ng confidential fund. Hindi po yan katulad ng regular fund na kahit saan mo ibigay, may namatayan, may nasunugan, may nakulam.
Lahat pwede. May napilay. Oh. May tumulo ang luga. Pwede yan, ibigay mo ang regular fund. Pero ang confidential fund po, hindi basta-basta. Hindi basta-basta po yan ginagamit. Ginagamit lang yan, purchase of information, national threat. Yan po ang nakapaloob sa circular niyan. For DepEd, may itinalaga raw si Colonel Raymond Lachica, ang head ng Vice Presidential Security and Protection Group ng isang security officer na nangangalang Colonel Dennis Nolasco, kung saan weekly nagbibigay ng pondo si SDO Fajarda amounting to 4 to 6 million per week. For the Office of the Vice President, si Colonel Lachica raw mismo ang security officer na buong pinag-aabutan ni SDO Acosta ng 125 million every quarter. Matapos di umano ibigay ng mga SDOs ang pera sa mga security officers na sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica, Ano daw? Papansinin ko nga ito. Naawa ka sa akin? Eh, gusto mo biling ko yung pagkatao mo eh. Gusto mo? Mamaya, ha? Mamaya mga didisit. Ha? Mamaya mga didisit, may sorpresa ako sa inyo. Antay ka lang. Tutulungan ko yung mga DDS. Ha? May sorpresa ako sa inyo. Ha? Inaayos ko na. Ha? Tignan mo, mamaya may sorpresa ako sa inyo. Mga DDC, matutuwa kayo dito. Ha? Tutuparin ko na yung pangarap nyo. Oh. Pakita ko lang sa inyo ha, kasi baka minamaliit tayo ng mga ito may sorpresa ako sa inyo. Antayin nyo lang. Inaayos ko pa eh. Ha? Anong sabi mo? Tutulungan mo, nakakawa. Ako naawa sa inyo. Ito. Ano? Saktong-sakto. Asang-kasa. Para sa rally sa DDS, kulay green pa talaga ang benda nila. Oh, lagi-isa lang, oh. Wala na talaga. Sabi ni Kuya, isa lang. Kulay green talaga. Sinakto talaga para sa rally ng EDSA. Hindi. Kita mo yan? Tutuparin ko ang pangarap nyo, mga didisit na luga. Arinola para sa EDSA. Ikaw talaga. Xi Jinping. Makikita nyo ngayon kung paano ko papalamunin ko yung mga nasa EDSA. Bibigyan ko pa ng Arinola. Ganun ako, boy. Ha? Hintayin mo, mga luga. Ayan, oh. On the way na yung asset ko sa EDSA. Ha? Bibigyan namin ng Arinola at merienda. Arinola para sa EDSA. Oh. Naglalaway? Anong patay gutom ako? Tutulong ako sa mga patay gutom na katulad nyo. Oh, ayan oh. Kulay green pa. Ano? Ayan oh. Saktong-sakto. Asang-kasa. Para sa rally sa DDS, kulay green pa talaga ang benda nila. Oh, lagi-isa lang, oh. Wala na talaga. Sabi ni Kuya, isa lang. Kulay green talaga. Sinakto talaga para sa rally ng EDSA. Hindi. Ano? Wala ka na masagot dyan. Anong nakawawa ako? Ako? Sigurado ka? Naglulustay nga ako ng pera eh. Baka mali ka ng channel, boy. Baka mali ka ng channel.
Panis. Sabi ko sa'yo, hindi pwede yung mga nagluluga dito na mag-aangas-angas kayo dito. Wala na raw silang partisipasyon sa actual disbursement ng confidential funds. Wala silang ibang basehan sa kung anong nangyari sa pondo, kundi sa pamamagitan ng mga accomplishment reports na kailangang ihanda, isumite para sa liquidation ng confidential funds. Malinaw po sa kwento ng mga SDOs na hindi sila ang nag-disburse o nagbayad ng payments to the informants and other supposed payees ng confidential funds. Naturalmente, hindi rin sila ang gumagawa ng accomplishment reports kasi wala silang kaalaman kung papaano nagasta ang pera ng bayan. Ito po ang parehong sinabi sa hearing ni na SDO Acosta at SDO Farda. Oh. Sabi ni Ayan, sabi niya, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential funds, ay confidential activities. Dahil hindi ko po alam yan in line sa aking pinag-aralan. So, tanga nga. Sabi ko sa inyo, mangmang at tanga. Yung mga empleyado ni Sara. Tiga-withdraw lang. Ayan o. Ayan mismo sinabi niya. So, tiga-withdraw lang. Wala talagang alam kundi luluga-luga. Sabi, wala po akong alam sa pag-implement ko ng confidential activities dahil po hindi ko po iyan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons sa mga hearing. Pwede ba naman yan, SDO ka, officer ka, Special Disbursement Officer? Hindi mo alam yung pera na dinidisburse mo? My God! Ano yung Sara? Pinaglalagay mo puro mangmang, inutil? Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang DMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.